Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sasagutin raw ng San Miguel Corporation o SMC ang pagreresolba sa baha sa Metro Manila. Abay nangako ang presidente ng SMC na si RSA Ramon S. Ang na tutulong ng masolusyonan ang baha sa Metro Manila at no cost to the people, at no cost to the government. Abay, libre daw. Magkakaiba ang naging reaksyon ng publiko sa alok ng isa sa pinapayamang tao sa Pilipinas. Marami nagpasalamat sa kagandahang loob ng negosyante. Malaking tulong daw ito sa gitna ng pinsalang idinudulot ng pagbabaha sa buhay, kabuhayan, kalusugan ng mga tao. Nagpapasalamat din ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa alok ni Ginoong Ang. Very welcome daw ito dahil nakita naman daw natin ang mga proyekto ng SMC at ang magagandang resulta ng mga ito. Paliwanag pa din ni PBBM, ito ang dahilan kung bakit dapat bigyan ng puwang ang pribadong sektor sa pagsusulong ng kaunlaran ng bayan. Para naman sa iba, negosyante pa rin si Ginoong Ang at paniguro raw na may kapalit ito. Marami ang duda sa pagbabango lamang ito sa pangalan niya at ng kanyang korporasyon dahil sa mga isyong kinakasangkutan nila. Nariyan ang panggigipit sa mga katutubo sa isilang Bugsok, Palawan. Target para gawing ecotourism project ng isang subsidiary ng SMC ang isla. May mga armadong taong tinatakot at pinipilit na pinalalayas ang mga katutubo. Dagdag pa sa mga kontrobersyal na proyekto ng SMC, ang Pasig River Expressway o PAREX na sinasabing magpapagaang sa trapiko sa Metro Manila. Papatungan ng highway ang Ilog Pasig mula sa Taytay hanggang sa Maynila. Tinututulan din ng ilang grupo ang New Manila International Airport na ipinatatayo ng SMC sa Bulacan. Ayon sa ilang residente sa paligid ng itinatayong airport, nagdudulot ang proyekto ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. May mga pamilya ring pinaalis sa lugar para bigyan daan ang paliparan. Dahil sa mga kontrobersyal na proyektong ito, kapanalig, hindi maiwasang tanungin kung libre nga ang alok ni Ginoong Ang at ang SMC. Saan kukunin ng korporasyon ang gagastusin nito? May mga sektor bang katulad ng mga katutubo na magbabayad sa sinasabing pagmamagandang loob ng negosyante? Baka pati ang kalikasan ay kasama sa isasakripisyo kung pagbibigyan ng pribadong kumpanya sa gusto nitong gawin sa Metro Manila. Bakit aasa ang gobyerno sa isang korporasyon? Sa economics, may kasibihan ngang there is no such thing as free lunch. Walang libre sa tunay na buhay. Hindi mo makukuha ang isang bagay nang walang kapalit. Binibigyan diin sa mga panlipunang turo ng simbahan na tungkulin ng pamahalaang siguraduhing maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan. Hindi ang interes ng mga negosyante, lalo na ang mga may questionabling intensyon, ang dapat unahin ng gobyerno. Ayon nga sa Catholic Social Teaching Fratelli Tutti ni Pope Francis, dapat pagtuunan ng pansin ng mga publiko ang paghanap ng mga epektibong solusyon sa mga suliranin ng bayan dahil pangunahing responsibilidad nila ang tumugon sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pamahalaan ang pangunahing dapat pinapanagot at nagresolba sa problema natin sa baha. Bagamat mahalaga ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor, hindi kailangan magkaroon ng utang na loob ng taong bayan sa mga korporasyong kung tutuusin ay dapat nagbabayad pinsala sa mga proyekto nilang nag-aaragabyado sa mahihirap at sumisira nga sa kalikasan. Kaya kapanalig, sabi nga sa sulat sa Roma 13:6, ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis sapagkat ang mga namamahala ay lingkod ng Diyos. Kapanalig, siguraduhin nating nagagamit ang ating mga buwis sa tama gaya ng epektibong pagtugon sa suliranin natin sa baha.
bilang mga lingkod bayan at ng Diyos, ipinapaalala natin sa pamahalaan ang kanilang tungkulin. At hindi kasama rito ang pagbibigay ng pabor sa mga pribadong interes na kita lamang ang habol. Let us give the benefit of the doubt, siguro, kay RSA Ramon S. Ang. Pero mahalaga pa rin na ang gobyerno ang magbigay ng solusyon sa problema ng baha at hindi ang korporasyon. Anong say mo, kapanalig? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.